Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng GMA News. Attorney Herbert Machenzo has resigned from his post as Executive Director of Philippine Contractors Accreditation Board, according to DTI Secretary Maria Cristina Roque. So ito yung pahayag ng DTI Secretary. Attorney Machenzo resigned September 3, kahapon, 2025, and I accepted his resignation. Also September 3, 2025. His reasons for resigning? Personal reasons. Ano bang personal reasons dyan? Okay, so ganito po. Philippine Contractors Accreditation Board, okay, under ito ng DTI. Ang trabaho nila, ang mga contractors mag-apply para bigyan sila ng lisensya, and then ang lisensya kati-kategory. Ang pinakamataas ata, quadruple A. Kung quadruple A ka na, yun, malalaki ng proyekto na, bilyones na. Ay kung yung lisensya mo mas mababa, malit lang din yung kontrata mo. So, mahalaga ang rule nito, itong board na ito, kung gawin nila ng tama. Kaya lang, napag-alaman natin sa Senate investigation, wala na. Niloloko tayo ng board na ito. Kasi nga, biruin mo, members, may tatlong members ng board na ito, mga kontraktor, gumagawa rin ng mga flood control projects. Grabe. So, tinanong ng mga senador, is that right? Wala, hindi makasagot itong Attorney Machenzo na ito. Then, resign lang. Tama na ba yun? Resign. Parang Secretary Bunuan. Nung una, I serve at the pleasure of the President. Taas no kung sasabihin na mas maraming matitino sa DPWH kaysa yung mga suwail. Wah, lastik. Mamaya, nung mag-hearing na sa Blue Ribbon, nag-resign na, hindi na tinanong, ano ba yan? I don't know how will I express my frustration sa nangyari. Resign lang. Wala na. Kalimutan na. So, hindi na siya tatawagin. Hindi na siya tatanungin. Nag-resign na. Wala, malayo pa tayo sa yung pagdating sa accountability. Nasaan na yung mga sumisigaw laban kay BP Sara sa confidential funds? 70 million plus lang yun, yung may notice of disallowance. Nasaan na ngayon? Tahimik kayo. Accountability kunuhay. Congressman Joel Chua nag-imbestiga. Panagutin. Ngayon, bilyones o trilyon na nga, flood control projects, mga guni-guni, mga palpak. Tapos, isisisi pa, nagsimula daw sa panahon ng Duterte administration. Wow naman, Congressman Joel Chua, hanep sa galing. So, ganyan na lang. Sige, resign lang hanggang kailan kaya yung pasensya ng taong bayan. Darating ba yung panahon na mag-Indonesia style na rin tayo? Nakakatindig balahibo yung mga pangyayari sa Indonesia. Sana hindi mangyari dito sa Pilipinas. Siguro, naghintay lang ng anong tawag doon? Yung triggering event. Okay. Yung Indonesia, ang alam kong triggering event doon, yung nagproprotesta sila, Mamaya yung delivery boy lang, driver, nag-deliver ng pagkain.
Doon siya nag-deliver kung saan nagpro-protesta. Yung armored vehicle ng Indonesian police ba yun? Nasagasaan yung delivery driver. Walang kinalaman yun, ha? Naghahanap buhay lang para mapakain ng pamilya. Nasagasaan ng armored vehicle, patay. Iyon yung triggering moment. Kaya galit ng mga Indonesian, di na sila takot. Yung balitang nalaman ko the other day, 8 na ang patay, bahala na. Ang tatapang ng mga Indonesians. Bali, takot ang mga pulis. Binabato. Kung anong ginagawa, wala lang. Atras ang mga pulis. Dahil wala na eh. Yung nagsusumiklab na yung galit ng mga Indonesians. So, dito sa Pilipinas, wala pang triggering event. Pag meron na yan, yun na. So, sige, pagbigyan mo natin. Social media lang muna. Ang galit ng mga Pilipino, binubuhos pa lang sa social media through bashing sa mga, yun. Latest update sa mga Diskaya. Nagmamakawa na sila through their abogado. Nagmamakawa. Wag na daw ibas, wag nang idamay mga anak ng mga Diskaya. Wala daw silang kinalaman. May sakit daw sila, please lang. Yung mag-asawa lang daw ang ibas dahil malalakas ang loob. Ganon din yung anak ni Christopher Ko na nawagan. Huwag idama yung kanyang anak. Kawawa nga naman ang mga anak. Kaya lang, wala tayong magawa. Ang galit, mabuti nga, ang galit ng taong bayan, social media pa lang. So, pasensya na lang. Kung binabas kayo, kung malinis ang konsensya nyo na wala kayong ninakaw, pabayan nyo yung bashing. Kibit balikat. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magagalit. Di ba ganun ba? So, yung mga anak ng Diskaya o Ko dyan, o yung mga Nepo babies na binabas, huwag kayong masaktan kung walang katotohanan yung akusasyon. Kaya lang kung may katotohanan ay talagang wala. Hindi kayo makakatulog. Dahil yung konsensya nyo, hindi kayo patatahimikin. So kawawa itong mga tao ito. Mas maswerte pa tayo. Yung isang kaig, isang tuka na wala kang ginawang masama. Wala lang. Kain lang ng noodles lang ang ulam. O kaya bagoong, magdildil ng asin. Wala kang natatapakan. Mas maswerte yung buhay na ganun. Makakatulog ka ng maimbing kaysa itong mga Diskaya Ko at mga kontraktor na ito. Kaya, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay po tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ko sa area ni Manoy Boy sa iyang tamnan og kape. So ako siyang bisitahon. Nindot kayo nga sidling, tag 25 pesos ang kada usa ani. Apan mga maayo gud nga sidling. Ug karon mao na pod ni ang una nga tanom ni Manoy Boy nga kape. So mao na ni siya ang isa na kabulan kapin nga iyang tanom. At sa Ginoo o sa nagsuporta sa kati.
Kay o mo 600 ni kayo kapunuan. oh 600 na ni kapunuan. Og magbunga na ni makarbis na mi ani na mauas na mis kalisod. 600 na ni kapuno ng inyong kapinang ba? Oo. So daghan-daghan na gyud. Oo, dagan-dagan na gyud. Na madugangan pa ni sir.